Hello mga kaibigan, welcome back sa ating channel na kung saan ay marami kang pwedeng matutunan. Kaya subscribe lamang po para lagi kang updated sa ating mga future upload. Ang swerte ay talaga namang napakahirap hanapin. Pero sadyang may mga tao na animoy ang swerte na mismo ang gumagawa ng paraan para lumapit sa kanila. At may mga pagkakataon din na kahit pinalas ka na, sinwerte ka pa. Kaya sa video natin na ito, isa-isa nating kikilalanin ang mga taong pinakamaswerte sa buong mundo. Magsisimula tayo sa number 10, Belle Morgan. Habang minamaneho ni Morgan ang kanyang kotse, nabangga siya ng isang rumaragasang truck. Wasak at di na mapakinabangan ang kanyang sasakyan. At sa tindi ng pagkabangga sa kanya ay nawalan siya ng malay. Mabilis naman siyang naisugod sa ospital pero nakoma siya sa loob ng 12 araw. Nakita ng mga kaanak ni Morgan kung paano siya nahirapan at kahit ang mga doktor ay iniisip na hindi na siya magtatagal dahil ang life support na lamang ang nagbibigay sa kanya ng buhay. Dumating ang kinakatakutan ng kanyang pamilya. Diniklara ng doktor na patay na nga siya. 14 na minuto matapos sabihin ng doktor ang kanyang kamatayan, sinubukan ulit siyang i-survive at nagulat sila sa nangyari. Bigla na lamang tumibok ang kanyang puso at hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling. Ang swerte ni Morgan ay hindi pa doon nagtapos. Bumili siya ng isang scratch card at ng kanya itong kiskisin. Nanalo siya ng isang kotse na nagkakahalaga ng 17,000 Australian dollars. Ang pangyayaring yun ay nakarating sa kanilang local news station at talaga namang na-impress sila. Inimbitahan nila si Morgan sa isang live show at gumawa ng isang segment tungkol sa kanya. Sinabi nila kay Morgan na gagawa sila ng isang scene na ipapalabas nila ng live. Bibili siya ulit ng isa pang scratch card at kukuhanan ng kamera. Nang kiskisin na ni Morgan ang card sa pangalawang pagkakataon, di sila makapaniwala dahil nanalo ulit siya ng tumataginting na $250,000. Number 9, Edwin Robinson. Ang 60 years old na si Edwin Robinson ay isa ng bulag at bingi. Isang araw, naglilibot-libot siya sa labas malapit sa kanyang bahay. Bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Dali-dali siyang nangangapa ng masisilungan hanggang sa napunta siya sa isang puno. Sa di inasahang pagkakataon, ilang hakbang lang malapit sa kanyang kinatatayuan, ay biglang tumama ang isang napakalakas na kidlat. Sa lakas ng kidlat ay tumalsik si Robinson at nawala ng malay sa loob ng 20 minuto. Nang magising siya ay nakaramdam siya ng sobrang pagod at antok. Dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay at pagdating niya doon ay agad siyang nakatulog at gabi na nung magising. Sa kanyang pagising, nagulat siya dahil nakakakita na siyang muli at nakakarinig. Kinabukasan, nagpunta siya sa doktor at nagpasuri kung ano ba talaga ang nangyari. Sinabi ng doktor na normal na nga ang kanyang paningin at pandinig at marahil kaya hindi siya nakuryente ng kidlat ay dahil sa mga oras na iyon ay suot niya ang kanyang rubber shoes. Number 8, Joan Genter. May kasabihan mga kaibigan na mas malaki pa ang tsansa na ikaw ay tamaan sa kidlat kaysa sa manalo ka sa loto. Pero ang kasabihang ito ay walang sinabi kay Joan Genter sapagkat siya lang naman ang pinagpalang nanalo sa loto, hindi lang isa, kundi 4 na beses. At hindi lang panalo na barya-barya dahil milyones ang kanyang bawat napapanalunan. Una siyang nanalo ng $5.4 million at pagkalipas ng isang dekada, muli na naman siyang nanalo ng $2 milyong. At sa mga sumunod na 2 taon ay nanalo ulit siya ng $3 milyong at $10 million naman noong 2008. Number 7, Tsutomu Yamaguchi. Sa mga panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, si Yamaguchi ay isang empleyado ng Mitsubishi. Dahil na rin sa kanyang trabaho ay nakakapag-travel siya sa iba't ibang lugar. Sa mga taong 1945 ay nagawi siya sa Hiroshima dahil sa isang pagpupulong hinggil sa kanilang negosyo. Sa araw na iyon ay nagbagsak ang mga Amerikano ng isang bombang nuklear sa naturang syudad. Napakadami nang namatay at maswerte siya dahil nagkaroon lamang siya ng mga minor injuries. Pagkatapos nun, dali-dali siyang umuwi sa kanila sa Nagasaki at sa pangalawang pagkakataon, doon naman inihulog ng mga Amerikano ang isa pang bombang nuklear. Si Yamaguchi na yata ang pinakamalas na tao sa mundo, pero kahit ganun pa man, nakasurvive pa rin siya sa ikalawang pagkakataon. Sa paglipas ng panahon ay naging isa siyang vocal protestor laban sa nuclear weapons. At base sa kanya na kinamumuhian niya ang armas na nuklear dahil sa nagagawa nito sa dignidad ng isang tao. At hindi niya umano maintindihan kung bakit hindi maunawaan ng mundo kung gaano magpahirap sa isang tao ang bombang nuklear. Noong 2009, opisyal siyang kinilala ng kanilang bansa bilang survivor ng 2 pagsabog ng bombang atomiko sa Japan. At kinilala din sa buong mundo na tanging nakaligtas sa 2 pagsabog ng nuklear. Nabuhay ng matagal si Yamaguchi at hanggang noong January 4, 2010
pumanaw siya sa kanyang tahanan sa Nagasaki sa edad na 93. Number 6. Martin D. Jones. Kaya mo bang dayain si kamatayan? Pwede, pero depende. Dahil si Martin na isang cyclist na taga-Dutch ay nagawang dayain si kamatayan ng 2 beses. Una ay nakabook siya sa isang eroplano na flight MH17. Bago pa man ito makaalis ay may nakita siyang isa pang flight na mas mura, kaya minabuti niya na magpalit ng flight. At maswerte nga siya dahil ang MH17 ay bumagsak. Sa pangalawang pagkakataon, muli na naman siyang nag-book at naka-schedule sa flight MH370. Subalit nagpalit siya ng schedule at sa di inaasahang pangyayari, ang flight MH370 ay misteryosong naglaho at hindi na muling natagpuan. Number 5. Nichiren. Noong mga 12th century, mayroong prominenteng mongheng Hapon na talaga namang na-impluensya sa pag-adapt ng mga Hapon sa Buddhism. Siya ay si Nichiren. Ayon pa sa report, sa mga panahon na iyon, ang kanyang buhay ay puno ng mga kontrobersiya. Siya ay isang bilanggo at nakatagdang hatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Nakulong siya dahil sa kanyang pagsusulat ng mga libro na sinasabing salungat sa kanilang pamahalaan. Pinakawalan siya ng gobyerno dahil sa mga oras na siya ay pupugutan na ng ulo at nang akma ng itaas ng tagapugot ang kanyang espada ay bigla itong tinamaan ng kidlat at napatay. Hanggang sa kalaunan, si Nichiren ay naging isang prominenteng religious figure sa kanilang bansa. Number 4. Tere Press. Marami sa atin ay mahilig sa seafoods o pagkain ng iba't ibang uri ng seashell. Isa na dito ay ang oyster. Si Tere Press ay mahilig sa oyster, kaya naman sa isang seafood restaurant, oyster kaagad ang kanyang nilantakan. Sa patuloy niyang pagbukas ng shell ng isang oyster, may napansin siyang isang matigas na bilog sa loob dito. At nang tinignan niyang mabuti, nalaman niya na ito pala ay isang perlas. Tuwang-tuwa si Tere Press sa kanyang nakita. Itinago niya ito at noong napunta siya sa Spain para magtrabaho, pinagawa niya ang perlas na isang singsing at ito ay nagkakahalaga ng 500 pounds. Hindi niya yun ibinenta dahil ang perlas daw na iyon ang nagsisilbing paalala na kahit minsan ay nagkaroon siya ng isang malaking swerte. Number 3. Anders Hellstrap. Kung nasubukan nyo ng mga kaibigan mag-skydiving, siguro naman ay maiisip mo na posible ka talagang mapahamak. Una mong iisipin na baka ayaw mag-trigger ang dala mong parachute o di naman kaya ay hindi maganda ang iyong paglanding. Pero sa kaso ni Anders, iba ang pwede niyang ikapahamak. Dahil habang ini-enjoy niya ang kanyang paglipad, ay bigla na lamang may nalaglag na isang meteorite malapit sa kanya. Hindi lang ito basta kwento dahil nakuhanan mismo ng dala niyang kamera ang naturang tipak ng meteorite na nahulog malapit sa kanya. Ang pangyayaring yon ay nakapukaw ng atensyon sa komunidad ng science at sa kalaunan ay kinumpirma ng geologist na ang naturang meteorites ay sumabog 20 kilometro sa itaas ni Anders. At ang video mano na iyon ay ang kauna-unahang kuha ng isang meteorites na bumulusok mula sa ere pagkatapos mawala ang apoy neto. Number 2. Lena Palsson. Taong 1995, isang babaeng Swedish na si Lena Palsson ang nagbe-bake ng kanyang ihahanda sa darating na Pasko. Habang ginagawa niya ang pagbe-bake ay tinanggal niya ang kanyang wedding ring at inilagay sa isang tabi. Nang matapos ng kanyang ginagawa, binalikan niya ang kanyang singsing sa kinilalagyan neto. Pero di niya na ito matagpuan. Sa tagal ng kanilang paghahanap kasama na pati ang kanyang mister, na pag-isip-isip ng dalawa na marahil ay nawala na nga iyon ng tuluyan. Sa paglipas ng panahon, 16 na taon ang lumipas. Habang abala si Palsson sa pag-aani ng ilang mga carrots sa kanilang garden, napasigaw siya sa kanyang natuklasan dahil ang kanyang singsing na nawala sa loob ng mahabang taon ay nandoon nakapasok sa isang carrot. Labis ang tuwa ni Palsson dahil sa haba ng panahong nawala ang kanyang singsing ay maswerteng nagbalik ito sa kanya. Napunta ang kanyang singsing sa garden dahil siguro ay napasama iyon sa mga buto ng gulay na kanilang niluluto at mga piraso ng carrots na kanila namang itinatapon sa garden para tumubong muli. Number 1. Frain Selak. Si Frain Selak ay ang taong binansagang the luckiest and the unluckiest man in the world. Ang taong ito ay makailang beses nang napaglaruan si kamatayan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 7 beses niyang naisahan si kamatayan. Taong 1962, habang sakay si Frain sa isang tren, ay bigla na lamang lumihis ang tren sa rilis neto at bumaliktad papunta naman sa nagyayelong ilog sa lugar. Agad silang sinaklolohan ng mga tao malapit sa pinangyarihan at si Frain ay ligtas na nailabas sa tren at nagtamo lamang ng kunting bali sa kanyang braso. Sa pangyayaring yon, 17 ang namatay dahil sa pagkalunod sa ilog at pagkatrap sa loob ng tren.
Pagkatapos noon, taon lang ang lumipas, sa kanyang kauna-unahan at huling pagsakay ng isang eroplano, ay nagkaroon naman ito ng problema habang nasa ere. Mabilis na bumulusok ang eroplano pa ibaba at tumalsik siya palabas dahil sa nagmalpunction na pinto. Habang siya'y nahuhulog, maswerte naman siyang nasalo ng mga nakatambak na dayami. Walang nangyari sa kanya sa pangyayaring yon at ang nag-crash na eroplano ay kumitil ng 19 na buhay. 3 taon naman ang lumipas habang sakay naman siya ng isang bus ay bigla naman itong nahulog sa ilog. 4 ang namatay sa nangyari pero ligtas siyang nakalangoy palabas ng bus at nagtamo lamang ng mga maliliit na galos. 2 taon pang lumipas, talagang hindi pa rin maubos-ubos ang kanyang swerte. Pero sa pagkakataong ito na yata ang pinakamalas na mangyayari sa kanya. Habang tinuturuan niya noon ang kanyang anak kung paano humawak ng baril, nakalimutan niya na hindi pala nakasafety ang baril na kanilang ginagamit. Aksidente niyang napaputok ang baril at sa kasamaang palad, doon naman ito tumama sa kanyang TikTok o etets. Mabilis siyang isinugod sa ospital at maswerte pa ring nabuhay. Nagawa ng paraan ang kanyang TikTok pero tinanggal ang 2 nitong itlog na nililimliman. Sa mga taon namang 1970 at 1973, muli na naman siyang naaksidente sa isang kotse at maswerte pa rin siyang nakaligtas at nagtamo lamang ng kaunting galos. Hanggang umabot pa noong 1995, nabangga naman siya ng isang bus at maswerte pa rin nagkaroon lamang siya ng mga minor injuries. 1 taon pa ang lumipas habang nagmamaneho siya ng isang truck sa daanan na bangin. Mayroon siyang isa pang truck na nakasalubong. Sa bilis ng kanilang takbo, bago pa man magkabangga ang dalawa ay naikabig na niya ang kanyang manobela. Ngunit sa bilis ng takbo ay dire-diretso ito pa ibaba ng bangin. Sa pangyayaring yon, hindi niya suot ang kanyang seatbelt, kaya mabilis siyang nakatalon palabas ng truck. Nakaligtas siyang muli at kitang-kita niya ang nahuhulog niyang truck na mabilis na bumulusok pababa sa lalim na 300 feet. Noong namang 2003, 3 araw bago ang kanyang ika-73 karawan, ay doon dumating ang mas malaki niyang swerte dahil nanalo siya sa loto ng tumataginting na $1.1 million. At yan ang kumpletong listahan na tampok sa ating video ngayon mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa susunod pa nating mga video.